Station kayo, I mean may authority kayo kasi vice referee. Napaka-controversial na naman na laban ang natunghayan ng mga fans matapos manalo ng Akari kontra sa PLDT sa semifinals sa 2024 PVL Reinforced Conference. Isang kasaysayan sanang napagtagumpayan ng Akari ang kanilang final appearance, ngunit hindi ito naging maganda sa mata ng mga tagahanga nang magkaroon ng matinding diskusyon sa desisyon sa pagitan ng mga committee at ng referee. Samantala, mga ibang players nagbigay naman ng kanilang opinyon sa kanilang kanya-kanyang social media accounts na mas lalong pinag-usapan at mas lalong uminit ang diskusyon. Anong masasabi nyo sa kontrobersiyang ito? Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at pakispike na rin sa bell button para lagi kang updated sa mga valuable ganap. Hindi na iba ang ganitong sitwasyon. Nangyari na rin ito noon sa Petrogas kontra sa Creamline na gumawa ng mainit na senaryo sa pagitan ng referee at ng mga manlalaro ng Petrogas na humantong sa pagsuspinde ng mga referee. Ang laban sa pagitan ng Chargers at high-speed hitters ay napaka-crucial kasi sa 5th set. Isang panalo na lang para makuha nilang kanilang unang kampyonato matapos nilang talunin ang PLDT sa score na 25-22, 18-25, 22-25, 26-24 at 17-15 sa 2024 PVL Reinforced Conference Knockout Semifinals noong Sabado sa Mall of Asia Arena. Ngunit may kontrobersiya na sumira sa photo finish. Sa 14-13 sa 5th set, ang high-speed hitters na nasa match point ay naglabas ng isang mid-rally challenge sa isang block attempt ni Ezra Madrigal sa atake ni Mika Reyes. Pagkatapos ay tumigil ang laro habang ipinaglalaban ng PLDT ang kanilang kaso sa video challenge na hindi ipinakita sa malaking board sa loob ng venue, pati na rin sa live broadcast. Pero sa huli, iginawad ang punto sa Akari dahil sa hindi matagumpay na mid-rally challenge. Pagkatapos ay nagtabla ang dalawang kupunan sa 15-all bago nakapuntos ang Chargers ng sunod-sunod na puntos upang manatiling hindi pa natatalo sa 10 laban at magrehistro ng kanilang unang paglalakbay sa finals. Si Oli Ocaro ang nanguna sa historic finals ng Akari na may 39 points mula sa 35 na atake at 4 na blocks. Si Ivy Lacsina naman ay nagtala ng 19 points upang pangunahan ng mga lokal at suportahan ang pinakamataas na puntos ng kanilang reinforcement. Ito ang unang panalo ng Chargers laban sa high-speed hitters matapos ang 5 naunang pagkatalo at isang set lamang na napanalunan mula pa noong 2022. Sa kanilang ikalawang taon bilang isang club na may 6 na conference pa lamang sa kanilang record, ang Akari ay nakamit ang sunod-sunod na tagumpay sa kanilang pinakamahusay na preliminaries run na may 8 panalo at wala pang talong record sa unang PVL playoffs run at ngayon, ito ang kanilang pinakaunang final appearance. At syempre, para maliwanagan ang lahat kaya may paliwanag ang PVL sa mga tanong sa crucial call. Mga sandaling matapos ang laro, nilinaw ng PVL Commissioner Sherwin Malonzo at Referee Supervisor Jeffrey Lopez ang pananaw ng liga at ang rasyonal na desisyon ng mga referee sa kontrobersyal na pagkakataon. Batay sa mga video replay na ibinahagi ng liga sa media, pagkatapos bumagsak mula sa kanyang block attempt, umikot si Madrigal sa kanang bahagi at may kontak ang kanyang kaliwang braso sa net. Ngunit hindi ito isang paglabag sapagkat ito ay tinatawag na second motion away from play, kung saan tinukoy ni Malonzo ang Section 11.3 ng opisyal na rulebook ng FIVB. Sa pinakabuod, dahil tinanggap na ni Ocaro ang atake ng kalaban at parehong nakatapak na si Madrigal, isang bagong aksyon na laro ang nagsimula. Ito ay nagpapawalang bisa sa inaakalang net touch mula sa naunang aksyon sa laro. Sapagkat may bagong nagsimulang aksyon na, sa pananaw ni Malonzo, ang paniniwalang lahat ng mid-rally contact sa net ay naglalaman ng net touch ay isang karaniwang maling akala. At syempre, ang pinaka-controversial rin kung bakit sa in-game replay, bakit daw hindi ipinakita. Tungkol sa kung bakit hindi ipinakita ang replay mismo sa malaking board sa loob ng venue, pati na rin sa live broadcast. Ayon kay Malonzo, ito ay isang sadyang desisyon ng liga na hindi ipakita ang video upang maiwasan ang agarang kalituhan sa isang komplikadong senaryo. Uulitin ko po, ito ay isang sadyang desisyon ng liga na hindi ipakita ang video upang maiwasan ang agarang kalituhan sa isang komplikadong senaryo.
Gayunpaman, nilinaw ni Commissioner Sherwin Malonzo na ipinakita ang replay ng challenge sa parehong kupunan bago gawin ang desisyon sa laro. Sa kanyang mga salita, kailangan ng tamang post-game forum upang ilahad ang mga detalye kung bakit hindi ginawa ang net touch call. Sabay nito, kailangan niyang magkaroon ng kaugnay sa regulasyon ng FIVB sa kanyang mga kamay upang patunayan ang desisyon. Yung pinakita kong video, we showed it to the teams, no? Not sa live broadcast. Because we just di ko alam kung marirelay ng mabilis sa mga natin, sa mga what do you call this, anchor. Kasi ang worry lang namin is yung interpretation, like ginagawa ko sa inyo ngayon, takes a while to explain, no? Kung gagawin ni panel yon, baka we have to need to have a technical person there to explain it. So, yun lang naman yung naging reason. Samantala, magpapasa ng opisyal na protesta ang PLDT matapos ang kontrobersyal na pagtatapos ng kanilang 5 set na pagkatalo sa Akari. Kinumpirma ito ni Head Coach Rodrigo Fort ang plano ng kupunan. Ang talagang pinakareklamo ng PLDT ay habang bumababa si Ezra Madrigal ng Akari mula sa block attempt, sumagi ang kanyang kaliwang braso sa net. Isang bagay na inireklamo ng PLDT sa gitna ng patuloy na rally. Ngunit ang desisyon, walang net touch at puntos pa para sa Akari. Bagay na pwedeng ikapanalo ng Akari dahil sa momentum na kanilang nakuha. Halos maiyak ang kapitanang si Arado sa naturang desisyon kung bakit sila na lang palagi ang nagdudusa sa mga wrong calls. Ba't naman po ganon? Kami nagsasuffer lagi. Suffer sa mga ganon. Lagi kami yung ginaganon nyo eh. Station kayo. I mean, may authority kayo kasi vice referee. Ngunit ang desisyon na walang net touch at puntos pa para sa Akari na agad nilinaw ni PVL Commissioner Sherwin Malonzo na sa ngalan ng liga na ang desisyon sa court ay sumusunod sa mga regulasyon ng FIVB ukol sa mga net touch infractions. Talagang nakaka-frustrate at nakakapanghinayang ang pangyayari. Mismo mga volleyball players dito sa bansa ay di rin mapagilan magbigay ng komento sa naturang desisyon at di sila makapaniwala. Ano sa tingin nyo ang masasabi nyo rito? At yan ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-spike ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel.